Maaari lamang nating iyuko ang ating mga ulo ngayon habang makikipag-usap tayo sa mayakda ng salitang ito. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka namin ng lubos para sa malapit marangal na pribilehiyo na makadulog uli sa iyo sa gabing ito. Kami po'y dumudulog ng may pagpapakumbaba sa pangalan ng Panginoong Yesus, humihingi ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan, at humihiling na ikaw ay dumalaw muli sa amin ngayong gabi, at ibigay sa amin ang buong sagana sa lahat ng magagawa namin o maiisip. Dalangin namin ang bawat tao na nasa makalangit na presensya sa mga lipos ng kasalanan unang-una na hindi ka nakikilala, na ngayong gabi ay magkaroon ng kagalingan ng kanilang kaluluwa at kanilang espiritu, nang sa gayon, sila'y magkalakip na maging iyong mga lingkod ngayong gabi. Dalangin po namin, Ama, na sila ng mga nasa bakod, gaya ng tawag namin dito, na hindi nila alam kung saang direksyon ba sila babaling at marahil ito na ang huli nilang pagkakataon. Dalangin namin, Ama, na ituon nila ang kanilang mga mata sa direksyon ng langit. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Hindi po namin kakalimutan sila ng mga nagpapagaling, na mga nasa ospital at sa mga tahanan, at mga may sakit na di makadalo sa gawain, gayong gustong-gusto nila ng lubos. Hinihiling namin na ang mga anghel ng Diyos ay dumako sa tabi ng kinararatayan nila sa gabing ito, at marahil yamang kami nagkakatipon-tipon ng sama-sama at nananalangin na ibunsod mo ang kapangyarihang nagpapagaling na dumako sa kanila, upang makadalo sila bukas ng gabi sa gawain at makapagpatuloy. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa sa mga narito na may sakit at nagdadalamhati, nawa ang gabing ito ay maging gabi ng kanilang paglaya. Iyo pong pagpalain kami ng sama-sama habang patuloy po kaming naghihintay sa iyo, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at alang-alang sa Kanya. Amen. Makakaupo na kayo. Napakainam pong makabalik sa bahay ng Panginoon ngayong gabi. Ako po'y naglalakad sa may pinturyan at may nakasalubong ako na isang kapatid. Inabot ko ang kamay ko ng paganito at kinamayan siya. Ang anak pala ni kapatid na John Sharif. Di ko alam kung paanong tumangkad ng ganito ang binatang yon. Tinanong ko siya, si David ay kasing laki na pala niya. At, bueno, parang nung nakaraang taon lang, nung huling narito ako, at sa palagay ko'y 3 taon na, pero siya nga'y maliit na batang paslit pa lang noon, patakbo-takbo sa palibot na nakasuot ng munting pares ng overall. At hayan na nga siya ngayong gabi, isang matikas na matangkad. Bueno, sa palagay ko, di naman niya naririnig ito. Sasabihin ko, matipunong batang-batang lalaki, kaya't tunay na kinalakihan niya ang sarili niya. At ganun ngayon sa lahat ng bagay, kinalalakihan natin ang ating mga sarili. At nasa Camelback Mountain po ako ngayong araw, kung saan 33 taon ang nakalilipas, ay nagpapatrolya ako sa ilang, sa dakong yan, sakay sa isang kabayo, nagtataboy ng mga buriko sa likod ng South Mountain dito. Sa palagay ko, wala nang natitira sa Arizona na katulad ng dati. Lahat kasi tinapyas na para maging mga daanan at daang bayan. Bueno, may isa namang bagay. Dito ay wala tayong bayan na namamalagi, ngunit ang hinahanap natin ay ang bayan na parating, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Alam ko na maraming tao ang dumadayo at kailangan yung mga ibang bayan at maraming espasyo ang kailangan. Pero sadya pong nadidismaya ako na makita na ang mga dating desyerto ng cactus ay wala na't ginawa ng proyektong pabahay. At ganun na ang itsura. Nadidismaya akong makita yan. Kung maaari lang sanay, di na ako magtagal na makita pa itong nagkakaganon. Sadya pong gusto ko yung orihinal. Ayan nga. Ang mga kabahayan nyo naman ay magaganda. Totoo naman yun. Pero, yun nga'y naiba na. Ganun nga ang ginawa ng tao. Ang kaisipan ko po kasi sa kagandahan ay yung di gawang tao. Kaya't ang kaisipan ko sa kagandahan ay yung kung paano nga ito ginawa ng Diyos. Yung ganoon ang makita. Yun nga ang gustong-gusto ko. Pero ang bansa nga natin lilipas. Ang mga tao natin lilipas. At lahat dito'y lilipas. Tumayo ko minsan sa dako kung saan tumayo noon ang mga dakilang faraon at dakilang mga kapangyarihan na naghari sa mundo noon. At kinakailangan na mungang maghukay ng 20 talampakan sa ilalim ng lupa para matunton ang mga sirasirang labi ng kaharian na ito. At maging doon sa lugar ng mga Cesar sa Roma, lumakad ako roon sa mismong kalsada at kwento nila 20 talampakan sa ilalim nito ay kung saan si ganito at ganoon na dakilang emperador. Naku, ayan nga. Dahil walang bayan na namamalagi, kaya't nakatayo ang ating pag-asa sa wala nang hihigit pa, kundi sa katuwiran ni Jesus at mayaman niyang dugo.
Kapag ang lahat na ng nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. Kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Lahat ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Yan nga ang kinapapanabikan natin. At ngayon, sa gabing ito, nakikita natin na may mga nakatayo sa tagiliran. At sa pagkakaunawa ko, bukas ng gabi, magtutungo sila sa auditorium o kung saan, Madison Square Garden. Naku, para yatang dinadala na nila ang lahat dito sa kanluran ngayon. Ang lahat po'y papunta na sa direksyong kanluran. Narinig ko minsan sa isang munting tula ang sabi, ang mga lupang pastulan, kapag ang mga taga-silangan ay nagpupunta ng kanluran, ang lahat ng mga lupang pastulan dito'y ginagawa nilang palaruan ng golf at ginigiba nila ang lumang mga koral at ginagawang swimming pool. Ang coyote inilalagay sa New York Zoo. Tapos sabi, isang bagay na lang ang natitira, isang lubid para ibitin ang kanilang sarili sa puno ng bulak. Kaya sa palagay ko ay ganoon ang kahinatnan. Ganon nga. Oh, napansin niyo ba na ang direksyon ng sibilisasyon ay mula silangan patungong kanluran? At kung saan mismong dumaraan ang sibilisasyon, sinasalaula nito ang madaanan nito. Habang ito'y dumadaan, yun po ang katotohanan. Iisipin niyo marahil na napaka-negatibo kong mag-isip ngayong gabi, di po ba? Pero yun, gusto kong mangaral tungkol dyan. Isa sa mga gabing ito, habang narito pa po ako, loobin ng Panginoon, sa paksang kapag ang silangan at kanluran ay magtagpo. At yun nga ang ginawa nila. Tayo, ang pinakalumang sibilisasyon ay China. At kung didiretso pa tayo pa kanluran, tutugaygay mismo sa China uli. Wala ngang kung ano pa kundi karagatan sa pagitan natin at sila. At ang silangan at kanluran ay kumikilos ng may pagkalakip. At alalahanin nyo, sinabi ng Biblia, sinabi ng propeta, magkakaroon ng araw na hindi araw, hindi gabi. Tila isang mapanglaw na araw. Pero sa gabi magliliwanag, sa oras ng gabi. Ngayon, ang direksyon ng sibilisasyon ay mula silangan papuntang kanluran. At kung papaano nga na ang araw sa pagkakaposisyon ay sumisikat ito sa silangan at naglalakbay papuntang kanluran at lumulubog sa kanluran. Kaya naman, tingnan natin kung ano ang ginawa ng ANAK nung dalhin nito ang liwanag ng Ebanghelyo. Sa pasimula, sa mga taga-silangan, nagkaroon ng Pentecostes, isang lubos na pagbuhos ng Espiritu Santo, mga tanda, kababalaghan, mga himala, dakilang mga bagay na napangyari. Ngayon, meron na tayong araw na hindi araw, hindi gabi, mapanglaw. Marami tayo nitong pakikianip sa iglesia. Ilagay mo lang ang pangalan mo sa aklat ng pagdalo. Pero sa gabi magliliwanag, ang siyering araw na sumisikat sa silangan ay lumulubog sa kanluran. At ngayon, ang dakilang Espiritu Santo na yon, sa pagdaan ng mga taon, ay nagpasinag ng sapat na liwanag sa kalagitnaan ng kaiglesiyahan at mga denominasyon at iba pa, para sa mga hirang na ililigtas sa bawat kapanahunan. Pero sumapit na sa liwanag sa gabi ngayon. At ngayon, ang siyaring Espiritu Santo na may siyaring mga pagpapamalas na ginagawa ang siyaring mga bagay, kumikilos gaya ng ginawa nito noon, kaya't sumisinag na sa mga taga-kanluran, kumukuha mula sa mga hentil ng hirang para sa kanyang pangalan. At ngayon, ang silangan at kanluran ay nagtagpo, at ang sibilisasyon ay nagsalubong sa isa't isa, at nagbunsod ng isa sa pinakapalalot, disibilisadong kondisyon na nasaksihan ng sanlibutan ni napanaginipan man. Tatalakayin natin yan isang gabi. Hindi po yan ang tatalakayin ko sa gabing ito. Pero ito na talaga ang panahon, na tayo nasa huling panahon na talaga. Ito nga ang sinisikap kong gawin, ang balaan ang mga tao sa tuwina, na tayo nasa huling panahon na. Ano pang magagawa natin? Wala nang pag-asa sa kahit na anong bagay. Tanging kay Kristo na lang. Basta tandaan niyo yan. Si Kristo ang tanging pamamalagi na mayroon tayo. Di na tayo makababaling pa sa demokrasya. Tama naman ang demokrasya. Pero ito'y nalaos na. Naubos na nito ang nakatakdang buhay nito. May takdang buhay ang mga hari, ang mga kaharian, ang mga diktador, at lahat sila'y nabuhay sa kanya-kanyang panahon nila. Tunay namang ang demokrasya ang pinakamainam na nakamit nila. Pero sa laula na, dahil sa politika,
Bulok na ito hanggang sa kaibuturan. Wala nang kapag-apag-asa rito. Para nga kayong sumusubok na itayo pa ang isang sunog na bayan na tinupok hanggang maging abo. Di nyo na ito may tatayo. Nasira na't wala na. At ganoon na ganoon talaga ang mangyayari. Siguradong ganoon ang mangyayari. Sinasabi ng Biblia na magiging ganoon nga. Si Satanas ang pinuno ng bawat bansa. Lahat ng kaharian ay pagmimay-ari ni Satanas at pinamamahalahan niya ang mga ito batay sa kanyang paraan ng pamamahala. Pero hindi ba't inalok niya yun sa anak ng Diyos isang araw? Sa akin ang mga ito. Ginagawa ko sa mga ito ang ibig ko. Lahat ng mga kaharian sa mundo. Yan ang dahilan kung bakit nag-aaway-away sila at nagpapatayan at nagpapaslangan. Pero sabi ni Jesus, lumagay ka sa likod ko, Satanas, dahil alam niya na siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. At magalak kayo, kayo na buong kalangitan, at kayo na mga banal na propeta, sapagkat ang kaharian na ito ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon. At siya'y maghahari at mamamahala ng 1,000 taon. Mangyari nga na wala ng gera. Sa dakilang araw na yan na darating, hayaan niyong himukin ko kayo sa pangalan ni Kristo. Kayo na kalugod-lugod na mga tao rito, ilagay niyo ang buong pag-asa niyo sa Kanya. Dahil siya ang tanging saligan, dahil may parating na pag-uuga. Ang demokrasya ay inugana hanggang sa magpira-piraso. Ang mga kaharian ay inugana hanggang sa magpira-piraso. Ang mga bansay inugana hanggang sa magpira-piraso. Nasa dulo na tayo ng lahat ng mga bagay. Pero tayo tatanggap na isang kaharian na hindi magagalaw, matatag, hindi matitinag, laging sagana sa mga kaawaan ng Diyos. Gustong-gusto ko yun. Galak na galak ako ngayong gabi na ako'y Kristiyano. Di ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ako Kristiyano. Siguro naging kaso na ako nang nagpakamatay kung hindi ako Kristiyano. Yamang sa pagkaalam at pagkakita ng mga bagay-bagay na ito. At pagkatapos sa kaloob na ito na ibinigay sa akin ng Panginoon, na paunang makita at mabatid ang bagay na ipagagawa niya sa akin. Sadyang ang ipinapakita sa akin ito. Alam ko na naroon lamang ito at abot tanaw sa di kalayuan. Kita nyo? Kaya't nakikita ko na palapit ng palapit ito. Tapos mangyari nga na ibinubunsod nito na isigaw ko ang lahat ng nasa akin. Takasan nyo ang galit na parating. Diyos, mahabag ka. Makalangit na Ama. Diyos, aking dalangin. Iyo pong sa kung anong paraan ay tulungan kami, Panginoon. Bigyan kami ng pagkaunawa sa malaking bagay na ito na gumagapang na parang ahas. Kaakit-akit sa ibon na yon na nung unay malayang nakadadapo sa puno, pero ngayon ay napukaw ng ahas ang mata nito at mangyaring nabibighani ito, kaya't bibigay na. Maya-maya ay mahuhulog na sa bibig ng ahas at sa nakalalasong pangil nito. Diyos, mahabag ka. Nawa ang bawat isa na narito sa gabing ito na di pa nakaangkla ng ganap kay Kristo Jesus na anak ng Diyos, nawa dumulog sila ngayong gabi at may panganak na panibago sa Espiritu, Panginoon, at nawa ang kanilang pag-aasam ay sa Kanyang pagparito, lahat ng naghahangad sa Kanyang pagparito. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Nais kong kunin ang paksa ko ngayong gabi, loobin ng Panginoon, mula sa aklat ng unang Pedro. At kung gusto niyo pong bumasa kasama ko sa unang Pedro, sa 5 kabanata. Haya't simulan po natin sa bandang 5 talata, unang Pedro, 5, simula sa 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda. Na kayo'y maglingkuran. Kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan, sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga panalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Napakagandang kasulatang pagbasa. Ngayon, gusto ko pong kunin ito bilang paksa. Siya'y nagmamalasakit sa inyo. At nakasulat din sa 14 na kabanata ng San Juan, huwag magalumihanan ang inyong mga puso. Kung nagsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon at ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan.
At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling babalik ako para kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Isa pang pahayag sa kasulatan ay ipananalangin daw niya sa Ama at pagkakalooban niya tayo ng isang mga aliw. At ang mga aliw na ito'y ang Espiritu Santo na di matatanggap ng sanlibutan. Subalit ito'y isang mga aliw para sa mananampalataya. At kapag dumating siya, magpapatotoo siya tungkol sa akin at magdadala ng mga bagay para sa inyong pag-aalaala na itinuro ko sa inyo. At magpapakita sa inyo ng mga bagay na parating, ang mapagpalang Espiritu Santo. At noong panahon ni Pablo, nung sabihin niya, kung kami, may isa na di marunong na pumasok sa kalagitnaan nyo, at lahat kayo'y magsasalita sa iba't ibang wika, at walang tagapagpaliwanag, kung ganoon, sasabihin ng di mananampalataya na kayo'y nababaliw. Pero kung may isa na magpropropesiya at iahayag ang lihim ng puso, sabi, kung ganoon, ay magsisiluhod sila at sasabihin na tunay na ang Diyos ay kasama ninyo. At narito tayo sa panahon na ito, nang may siyaring mga aliw na inihahayag ang kanyang sarili sa siyaring paraan na ginawa niya noon. Grabing kaaliwan, kalakip ang isang pangako. Ngayon, hindi lahat ay may kalugod-lugod na mga aliw na ito. Wala sila nito. Inayawan nila ito. Tinanggihan nila ito dahil sadyang di sila makasampalataya rito. May nag-iisang bagay lang na magagawa mong tanggapin ang kalugod-lugod na mga aliw na ito, ay kapag ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ihayag ang iyong mga pagkakasala, magsisi, tumanggap ng Kristiyanong bautismo na isasagawa sa iyo, at mayroon itong pangako na pupuspusin kayo ng Diyos ng Espiritu Santo. Yun ang pangako niya. Hindi niya pwedeng bawiin yon. Yun nga'y pangako niya. Lagi kong sinasabi, kung ang isang tao ay puspusang matuturuan, at siya'y magsisi at mula sa puso niya, sumasampalataya siya sa Diyos ng buong meron siya, at kapag mabautismuhan sila, dali-daling dadako sa kanila ang Espiritu Santo, dahil Kanya mismong ipinangako na gagawin ito. Kanyang ipinangako ito, tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Ngayon, ang mga tao sa panahon ngayon, ang dahilan kung bakit din nila iyon matanggap ay dahil humahadlang ito sa buhay espiritual na hangad nilang ipamuhay. Sinabi ng Biblia na ang sanlibutan, ang tao, ay mas ibig ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil ang mga gawin nila'y masama, at ang isang taong may pagwiwiling lumakad sa kadiliman at gumawa ng mga bagay na masama ay ibig ang masasamang gawi, hindi magagawang ibigin ang Espiritu Santo. Dahil sinabi ng Biblia, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ngayon, marahil narinig nyo na dati ang mga kasulatan na ito, pero pakinggan lang natin ang mga ito maigi. Totoo ba ang mga ito? Mas totoo ang mga ito kaysa sa pagkakaupo nyo sa iglesyang ito ngayong gabi. Mas totoo pa ang mga ito kaysa sa estado ng Arizona. Mas totoo pa ang mga ito kaysa sa kayo'y buhay na tao. Ang mga ito'y walang hanggang mga salita ng Diyos at kanyang mga pangako, at buong langit at lupa'y lilipas. Pero ang mga salitang ito ay di kailan lilipas. Ang mga ito'y may kahulugan, kahulugang maringal. Pero wala ngang magiging kahulugan ng mga ito sa inyo hanggang sa ihayag ng Diyos ang mga ito sa inyo. Napakainam nga na malamang siya'y may malasakit sa atin. Kaya kung ang tao, nilikha siya na may pagnanais na maaliw, kaya naman kung ang tao ay di tatanggap sa daan ng Diyos, haya't gagawa siya ng daan sa ganang sarili niya, at susubukan niyang magpalit ng isang bagay sa halip na Espiritu Santo na yun. Gusto ko ngang pakinggan niyo ito. Ang isang lalaki o isang babae na di tatanggap sa Espiritu Santo na mga aliw ay susubukan nilang aliwin ang sarili nila sa pamamagitan ng kung anong mapusok na pamalit na ipepresenta sa kanila ni Satanas. Si Satanas nga'y napakaraming pamalit. Pero bakit natin kailangan ng pamalit samantalang ang Pentecostal na kalangitan ay punong-puno ng totoo? Bakit ako kakain mula sa tapunan ng basura, gayong may malinis na hapag naman na punong-puno ng pinakamaiinam na pagkain? May kung anong bagay nga na mali sa pag-iisip ko kung gagawin ko yan. Ngayon, kalunos-lunos para sa isang tao na magsusubok na magpalit ng ibang bagay na halili sa dako nun.
Kung minsan nga, inaaliw niya ang diwa niya sa paglabas-labas. Katulad na lang ng isang nanay, kung minsan na tinuturuan nila ang kanilang mga kaibabata pang anak na babae na maging sikat, na maging kanilang, yung buong ambisyon nila ay maging isang balerina, itong batang babae o kung ano. At alam nyo ba na parang binigyan nyo ang bata ng strychnine ng lason o parang binigyan nyo na rin siya ng arsenic na lason na walang gagawin kundi bagbagin ang kanyang puso at dalhin siya sa libingan ng dyablo o impyerno ng dyablo at libingan ng makasalanan. Dahil walang mabuti na lilitaw mula roon. Pero pilit na iniisip nyo, kung ang anak kong babae maging ganito at ganun lang sana siya. At ipadadala nyo pa nga sila doon sa mga kagaya ng ating YWCA dati, kung saan mag-ensayo sila roon ng rock and roll. At yung gaya ng baile noon ng matatanda o kung anong sayawan. Pagsapit nila ng 30 anyos, namamanglaw sila. Iniisip nila na tumanda na lang ako't lahat. Ano pat di pa ako nakapagtatamas at nakapag-aasik ng sapat na ligaw na butil. At sinusubukan nila kung minsan na manlokot, yurakan ng panata ng kanilang kasal. Kapwa lalaki at babae, pareho silang walang pakundangan na ginagawa ito. Anong problema? May bagay na kulang sa kanila. Kung minsan dinadaan nila sa pag-iinom. At pagkatapos kapag tumanda sila, nagpupunta sa mga bahay inuman at magsisimula silang magpakalango. At kapag inom nga sila, at talagang inom kung inom, kaunti pa lang naalak sa una, at pagkatapos magpapalabas ng marami, at paglaon ay magiging lasenggo na sila. At pagkatapos, para maging sikat, nanonood sila ng television sa lansangan at maninigarilyo. Ang pinakamababang nagawa ng kababaihan sa ika-20 siglo ay nung nagsimulang manigarilyo ang mga kababaihan. Yun ang pinakamalaking pagsasabotaheng maglulugmok sa bansa natin. Sinisira noon ang moralidad, ibinubunsod nito ng mga institusyon dito ay mapuno ng mga taong nasisiraan ng ulo. Ibinubunsod nito ang mga ospital na mapuno ng mga may tuberculosis, mga kanser na sakit, at lahat ay galing doon. At sa kabila nun, ay ginagawa pa rin nila para makakuha ng aliw. Nagbigay na sa atin ng Diyos ng mga aliw sa atin. Ang Espiritu Santo, ang mga aliw ng Diyos. Yang mga bagay na yan ay mga pamalit lang na sa duloy magbubunsod ng kabulukan at pandaraya at pagnanakaw at paggawa ng mga bagay na mali. Tinanong ako ng munti kong anak na babae nung isang gabi. Sabi niya, si munting Joseph po yata yun. Sabi niya, Daddy, meron po bang mangkukulam? Sabi ko, meron. Sabi niya, may mahabang ilong ba siya at nakasakay sa walis kapag gabi? Sabi ko, hindi. Pinturada ang mukha niya at sa Cadillac nakasakay papuntang sa isang kasiyahang pag-iinuman. Yun ang modernong version nun. Tapos sabi niya, yan po ba ang mangkukulam? Di ko nga alam kung dapat bang sinabi ko yon sa kanya o hindi. Dahil sa tuwing nasa lansangan kami at makakakita siya, sinasabi niya, Daddy, may mangkukulam. Di po ba? Bueno, sa palagay ko, alam nyo, noong araw may tinatawag silang matandang Charlie Borlicorn. Ilan sa inyo na matatanda na inaalala pa siya, na yung sombrero niya ay nakapababat, tinatakpan ng mga tenga niya, at kahit mga uwak ay takot sa kanya. Kay Charlie Borlicorn. Ang laki ng pinagbago niya, simula nung lumabas yung pagbabawal sa mga inuming alak. Mangyari nga na ngayong nakalagay na ang litrato niya sa munting bote ng alak na naroon sa bawat kahon ng yelo, at siya na ang pinakasikat na karakter sa syudad. Pero siya pa rin ang kasumpa-sumpang bagay na yon na magdadala ng kaluluwa ng tao patungong impyerno at ng mga kabataan patungo roon sa institusyon ng mga baliw at nagpapabagong anyo sa mga panahon na maging panahon ng mga baliw. Sa rock and roll at mga beatnik at mga delinkwenteng kabataan hanggang sa maging kabaliwan na maging ang mga paaralan natin di sila makontrol. 20,000 mga guro ang umalis nung nakaraang taon. Bakit? May bagay silang hinahanap. Hinahanap nila ito. At bigo ang kaiglesiyahan na ibigay ito sa kanila. Ang dahilan kung bakit nila ginagawa yon ay dahil ginawa silang ganoon na maghanap. Pero sa dulo, ano nga ang kinasadlakan nila? Pagpatay ng ibang tao at pagpatay sa sarili nila. Lalaki na iniisip niya na ayos lang yung ginagawa niya na nakikipagtipan sa asawang babae ng kanyang kapitbahay. O maninira ng tahanan o minsan pangay babae ang gumagawa. Iniisip niyo na ayos lang yung ginagawa niyo, pero sa dulo nga'y magtututok kayo ng baril sa inyong ulo at pasasambulatin ang utak ninyo.
o lulundag mula sa isang mataas na lugar kung saan, o papatayin ang sarili, iinom ng lason, magdrodroga, o kung ano, at masasadlak sa miserableng kalagayan na yon, at mamamatay at tutungo sa impyerno ng dyablo. Dahil tinanggihan nyo ang tunay na lunas. May lunas tayo. Ang Kalbaryo ang lunas na yon. Si Kristo ang lunas. At siya ang tanging lunas, ang tanging saligan, ang tanging daan. May mga bagay na makukuha nyo lamang kay Kristo na di nyo makukuha sa iba pa. Si Kristo ang daan. Hindi isang daan. Ito ang daan. Mainam ang iglesia. Mahal natin sila. Pero ang iglesia ay hindi ang daan. Si Jesus ang daan. Hindi nyo pwedeng ilagak ang inyong kabalisahan sa iglesia. Ang iglesia ay walang kaligtasan. May tuturo lang kayo nito kay Jesus na siyang nag-iisang kaligtasan. Siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Ang nag-iisang daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan ni Jesus. Ang tanging mga aliw, ang tanging isa na siyang may kakayahan, ang tanging may alam kung paano tayo pagmamalasakitan. Mangyari nga na di natin kayang pagmalasakitan ng isa't isa. Nabasa ko sa kasulatan di pa katagalan kung saan ang sabi nito, hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. At naisip ko, grabing pahayag, makikita sa unang mga taga-Korinto 11. Hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. At dahil dito'y marami sa inyo ang mga masakitin at mahihina. Ang katawan ng Panginoon ay ang iglesia. At wala tayong sapat na espiritual na pagkilala para pagmalasakitan ng isa't isa. Paano tayo makapagmamalasakit kung tayo walang pagmamalasakitan sa isa't isa? Paano natin magagawa na magmalasakit sa mga naliligaw at naghihingalo? Sa anong ospital natin sila madadala? Ilagak nyo sa kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang tao ay tumatahak sa pinaiksing daan at ang nagbubunsod sa kanila na gawin yan ay dahil ang Diyos, nung ginawa niya ang tao, hindi niya ginawa ang tao na kailangan pa nitong gawin yun. Ginawa siya ng Diyos para masaya siya na may kaluguran, na maaliw. Ang tao, hindi ibig ng Diyos na ang kanyang mga anak ay di maginhawaan. Maski kayo hindi nyo, kaya't kayo ng mga nanay ay babangon ng kalagitnaan ng gabi kahit may sakit kayo. Kung si Bunsoy nasipa niya ang kumot niya at alam nyo na baka ginawin ng munting bata, kaya't sisikapin nyo kahit nahihirapan kayo na tumabi sa higaan para maginhawaan lang ang bata. Kung may isa sa mga mahal nyo sa buhay na nakaratay na may sakit na lagnat at mangyari nga na matitiis nyo na kahit matagalan kayo doon na may hawak na bimpo at hilamusan ang kanyang mukha ng malamig na tubig para paginhawain siya, gagawin nyo ito sa isa sa inyong mga anak. Mauupo kayo roon kahit na kayo mismo may sakit at dapat sana na nasa higaan lang kayo na nagpapagaling. Maupo pa rin kayo roon dahil mahalaga sa inyo ang inyong mga anak. Bahagi nyo sila. Sila'y ang buhay nyo. At ang iglesia ay ang buhay ng Diyos sa lupa. At ibig niya ng kanyang iglesia ay maginhawaan. At ano nga kaya, kung alam mo na ang magpupuna sa nilalagnat na noo ng iyong anak ay magiginhawaan siya, at tatanggi ito, at duduraan ka sa mukha, at aabot at kukuha ng bote ng whisky, o kung ano na iinumin na pamalit, imbes na yung haplos ng kamay ng nanay, o kung ano. Yan ang ginagawa natin kapag bumabaling tayo sa ibang mga remedyo. Napakaraming remedyo, pero may isa lang na lunas. Si Kristo ang lunas, at tanging nag-iisang lunas dito. Siya'y nagmamalasakit sa atin. Iniibig niya tayo, at nais niya na tayo dumulog sa Kanya. Ginawa tayo ng Diyos na ganoon, na ang banal na bagay na yon ay nasa atin na nagmimithi ng kaginhawaan. Binigyan ng Diyos ang lalaki ng isang asawang babae, para bigyan siya ng kaginhawaan. Para may yumapos sa kanya, at kahit sinong lalaki na mabuting asawa ay alam na may kung anong bagay sa isang mabuting asawa, na ang isang lalaki na bagabag sa kanyang negosyo o sa takbo ng kanyang buhay, at pag-uwi niya, kahit gaano pang kagrabe, wala ni isa maski doktor. Ganon po yun sa akin. Kapag dumarating ako mula sa pag-iiba yung dagat o kung saan, at ako'y may pagkanerbiyos at masama ang lagay, at kulang sa tulog, at makakarinig ng iyak, at makikita ko yung maliliit na gutom na mga bata sa lansangan. At umiiyak at palaboy-laboy, pinasasama nun ng gusto ang pakiramdam ko. Tapos pagdating ko ng bahay, ayan nga ang may bahay ko na maupo sa patungan ng kamay ng Silya, iyayapos ang kanyang bisig sa akin at magsasabi, "Oh, Bill, naunawaan ko, alam mo yan."
Haya't kaunting tapik lang mula sa may bahay ko'y malaki na ang mabuting epekto sa akin. Ganon ito sa isang asawang lalaki at asawang babae. Yon ang ibig doon ng Diyos. At kung papalitan natin ito ng ibang bagay, at kukuha kayo ng ibang babae para subukang ipagpalit doon, o ibang lalaki, makikita nyo ang epekto ng gagawin nyo. Ngayon, hayan nga, binigyan niya tayo ng mga kaibigan. Ibig niya, tayo, magkakaibigan dapat tayo. Magkakapatid dapat tayo. At ganun ngang kainam na makadako sa isang mabuting kaibigan sa panahon ng problema at magsasabi, "Oh, kaibigan ko, may ganito't ganong bagay na nangyari." At ang isang mabuti at mapagkakatiwalaan na kaibigan ay uupo at makipag-usap sa inyo. Napakainam nga. Yun ay buhat sa Diyos. Katulad ng iyong asawang babae na buhat sa Diyos. Iyong asawang lalaki kapag kayo'y tapat. Pero nasasadlak pa rin anupat ang tao na lumilitaw ang kalikasan niya ng pagkahulog, na sinasalaula niya ang bigay sa kanya ng Diyos. Unang-una, mas pipiliin niya ang bote o ang sanlibutan para bigyan siya ng kaginhawaan sa halip na ang Espiritu Santo. Binigyan siya ng Diyos na isang asawang babae para maging kasama niya habang buhay. At di siya kontento sa isa na yon, na kailangan pa niyang kumuha ng iba at ng iba. Gayon din naman, ang babae sa lalaki, mga kabataan man, at iba pa. At maski ang lahat na ng mga nagbibigay kaginhawaan na yan na ibinigay ng Panginoon sa atin, kapag sumapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay at idinidiin na ang unan sa nilalagnat nating noo at naghihingalo na, walang magagawa ang ating asawa kundi ang tumayo na lang at ang mga luhay aagos sa kanyang mukha ng mga mata niya'y nakatingala sa Diyos. Walang magagawa ang ating kaibigan kundi tapikin tayo sa balikat at kamayan tayo at tumayo. Pisil-pisil ang kanyang kamay dahil yun na lang ang magagawa niya. Pero kapag ang mga aliw, gaya ng sabi ni David, "Oo, bagaman lumakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, wala akong katatakutang masama. Ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at iyong tungkod ang nagsisialiw sa akin, maging sa libis ng anino ng kamatayan." Bakit nga ba nauuhaw at nagugutom ang tao? Dahil nung siya ay ginawa siya at nilikha na may munting dako sa loob niya na ang Diyos ay makapapanahan para aliwin siya. At nung yugyugin niya ang sarili niya palayo sa Diyos, sa pamamagitan ng kasalanan, mangyari nga na ang dako na yun ay naging bakante. At yun ang dahilan kung bakit niya ito kinagugutuman, kung bakit niya ito inaabot. At ang problema ngayon sa atin ng mga Kristiyano, ikinalulungkot ko na di natin ginagawa ang lahat ng magagawa natin para ipakita sa naliligaw nating kapatid na yun ang suliranin sa kanya, na yun ang suliranin sa delinkwenteng kabataan. Ay dahil may kadelinkwentahan sa iglesia at kadelinkwentahan sa tahanan, na yun ang nagbunsod para sa isang kabataan na maging delinkwente. Yan ang dahilan kung bakit naglipa na ang mga bitnik at kung sino-sino pa sa lansangan na patalon-talon pa, at lalo pang lumalala sa mga bagay na ito ay dahil sinusubukan nilang sumumpong na isang bagay na kukontento sa kanila. Hayaan niyong sabihin ko ito sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, walang makapagbibigay kasapatan gaya ng pagdating ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na babago ng inyong buhay at ng inyong ugali at magbibigay sa inyo ng kaaliwan at buhay na walang hanggan. May isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalanay lumulubog sa agos ng dugo. Mga mantsa ng pagkakasalay lahat naglalaho. Ang isang asawang babae may kakayahan na magbigay ng kaaliwan na tumapik-tapik. Ang isang kaibigan ay may kakayahan na maupo at magbigay ng mabuting payo. Pero may isang bagay lang na makapag-aalis ng kasalanan. Yon ang dugo ng Panginoong Yesus. Anong sa aking salay makapag-aalis? Walang iba kundi ang dugo ni Yesus. Anong makapagpapagaling sa akin muli? Walang iba kundi ang dugo ni Yesus. Gaya ng sabi ng manunulat, "Oo, ang agos na yon ay katangi-tangi, na pinagigi akong puti gaya ng niebe. Wala akong ibang nalalamang bukal. Walang iba kundi ang dugo ni Yesus." Ayun nga, yun ang naglilinis at nagpapaging dalisay at nagdadala sa pakipagbuklod. Kaunti pang panahon at di ako makikita ng sanlibutan. Subalit makikita ninyo ako. Dahil ako, isang personal mismong panghalip, ay kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At sa panahon na siya ang Espiritu Santo'y dumating, darating siya na isang mga aliw na ipadadala ng Ama sa aking pangalan. Siya'y magpapakita sa inyo ng mga bagay na darating at magpapaalaala ng mga bagay. Kailan? Sa pag-upo natin na sama-sama sa mga dakong makalangit kay Kristo Jesus, ang Espiritu Santo na dumarating sa pamamagitan ng salita
bumababa, nag-aaliw, nagbibigay ng kasiyahan. Ang parating na pagkawasak ng mundo, lahat ng mga bagay na mayroon ay naglalaho na ngayon. Lahat ng pag-asa ay naglalaho at ang mundo'y wala ng dako na tatayuan. Sila'y nagsisipag-inuman, nagsusugal, nag-aasawa, pinag-aasawa dahil tinanggihan nila ang tunay na saligan ng kaaliwan, ang Espiritu Santo. Pero tayo na nananampalataya sa Kanya, nakatingin tayo sa isang kaharian na parating. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kung saan wala ng talumpayan o pagtangis o bighati ng puso. Bagkus kapayapaan at kagalakan at pag-ibig at walang pagkamatay ang iiral balang araw. Ilagak nyo ang inyong pagkabalisa. Kung meron kayong pagkabalisa, ilagak nyo sa Kanya dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Yung iba ay tumutugay-gay patungo sa eternal na kamatayan. Ito'y tumutugay-gay sa walang hanggang buhay at ang tao'y nilikha ng sa gayon, mithiin niya ang mga aliw na yon. Maghahangat siya ng isang mga aliw dahil ganoon ang pagkakalikha sa Kanya. Yun ang paraan ng pagkakabuo sa Kanya ng Diyos. Gumawa ng mga silid sa loob niya, Kanyang kaluluwa, Kanyang diwa, Kanyang paningin, Kanyang mga pandama. Lahat ng bumubuo sa Kanya. At sa munting silid na ito, ng bagay na magpapaligaya sa Kanya, para magbigay sa Kanya ng kaaliwan, para alisin ang pag-alala at pagkanerbiyos mula sa Kanya. Ang Diyos ay naglagay roon ng Espiritu Santo. Oh, grabing larawan, grabing katotohanan. Ngayon, kaawa-awa kong nananamlay na kaibigan, kung narito kayo at diyan nalalaman, ako'y saksi mismo na yan ay katotohanan. Ako po'y may pagkanerbiyos na natitigatig na tao, Irlandes sa parehong panig, at sila'y nerbyoso at mga lasenggo. At ang nanay ko'y kalahating Indian na kung tutuusin, itong kapanganakan ko, pinagiging suwain ako nito. Tunay, terribling tao ako, kalahating lahi kung tutuusin. Pero anong nangyari? Nakasumpong ako ng isang bagay na dumako sa munting silid na yon na narito sa akin at nagbigay ng kapayapaan na di masayod ng pagkaunawa. At nanggaling ako sa kamatayan patungong buhay, mula kadiliman patungo sa liwanag. Hinding-hindi ko ito tatanggihan. Yun ang buhay ko. Siya'y lahat-lahat. Tumayo ako noon sa ospital. Papalapit na ako sa 33 taon ko sa pagmiministeryo. Halos malapit na akong bumigay noon kay Satanas. Noong ang munti kong anak na babae, si Sharon Rose, ay naghihingalo sa ospital. At nakatayo ako roon. At di namalayan ng doktor na naroon ako sa silid. Hindi niya ako pinayagang makapasok dahil ang batay may meningitis. Sabi ng doktor, Billy, may papasa mo kay Billy Jr., huwag kang pumasok doon. Tapos sabi ko, Dok, at pinaupo niya ako. Sinabi niya sa nurse, sabi, pumunta ka. Kumuha ka ng gamot at ibigay sa kanya. Lumabas ang nurse na may dalang munting baso na mga ganong kataas at sabi, inumin mo po ito, kapatid na Branham? At sabi ko, sigit ilapag mo na lang dyan. At tiningnan ko hanggang sa makalabas na siya ng silid. At doon sa pasilyo ay nagtungo ako. At doon sa pinakailalim na palapag. At doon nga'y nakaratay ang sanggol kong anak. Nakaratay doon na may mga langaw sa kanyang mga mata. May munting kulambo na nakapatong sa mukha niya, pangharang sa mga lamok. At tinanaw ko ang nanay ng munting bata na yon, ang nanay ay nakaratay sa morgue. Ang munti niyang kapatid na lalaki, si Billy, naroon din sa ospital. Malala ang karamdaman. Ang tatay ko'y kamamatay lang noon sa bisig ko ilang linggo bago yon. At ang kapatid na lalaki ko'y namatay rin bigla-bigla. At ayun nga po, at ako'y anupat batang-batang mga ngaral lang noon. At tinanaw ko ang bata. At tumingin ako. Sabi ko, Sharon Rose anak, heto si Daddy. Nakikilala mo ba ako? At alam ko na nakikilala niya ako. Gusto lang ang sinusubukan niyang parang mamaalam na sa akin. At yung munti niyang mga matay na dutuling. Ganun na lamang ang paghihirap niya. Nakitang-kita ko ang munting mga asul na mga matang yun na naduduling na. At pagkatapos, tumingin ako sa kanya at napaluhod ako at sabi ko, Diyos, ang kanyang nanay ay nakaratay roon sa morgue. Ililibing na namin siya bukas ng umaga. Huwag mo pong kunin ang anak kong sanggol, Panginoon. Hayaan mo na palakihin ko siya. Siya'y kalugod-lugod at huwag mo pong kukunin siya, Panginoon. Pagkatapos lang nun, may parang itim na kumot na dumating. Unti-unting nalaladlad, nawala siya sa paningin ko. Ano't kinuha mo pa rin siya? Hayan nga! Tumayo na ako. At pagkatapos lumagay si Satanas sa tabi ko at sabi niya, at pagkatapos paglilingkuran mo siya, heto ka, walang-walat musmus lang. At ang ibig mong sabihin, baliwala na lang ba yung mga nagawa mo? Tumatayo ka pa nga roon sa panulukan ng kalsada o saan mang dako na magagawa mo. At nag-aayuno ka pa nga hanggang sa manghinakat, di ka na makakyat ng poste ng telepono para magawa ang trabaho mo.
At baliwan na lang ba yung mga nagawa mo't hindi ba't nangaral ka tumiyak at nanalangin? At isang salita lang naman mula sa kanya ay mababago na ang buong senaryo. Pero ginawa ba niya? Hindi. Hindi niya ginawa. Hinayaan niya na ang batay mamatay. At pagkatapos, heto ka na, babaling at paglilingkuran pa rin siya? Halos bumigay na ako nung oras na yon. Nung di nakayanin ng mga binti ko ang pagkakatayo ng mahaba, tumugod ako sa kama. Sabi ko, Sherry, nakikilala mo si Daddy. At siya'y narinig ko yung pagbahing niya na parabang at tumingin siya. Alam ko na mamamatay na siya. Naisip ko, isang salita lang sana, di niya kailangang bigkasin. Ano pa't tumingin lang, ang sarili niyang pag-iisip ay kaya nang baguhin ng senaryo at aalisan ng meningitis ang anak ko at gagaling siya. Isang salita lang sana, pero sa kabila nun ay di niya ginawa. Sabi ni Satanas, tapos magpapatuloy ka pa rin na paglingkuran siya? At sa isip-isip ko, saan ako tutungo? Ano pa ang maaari kong gawin? Saan ako tutungo? Nasaan pa ba ang pag-asa ko? May bagay na nangyari sa akin. Sabi ko, ilang taon pa lang ang nakalilipas dito, kaya't alam ko na iniibig ko siya. Lumapit ako sa tabi ng higaan, idinantay ang mga kamay ko sa munting ulo ng anak ko. Sabi ko, anak, Diyos ang nagbigay sa iyo at Diyos ang babawi sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At gayong patayin mo pa ako, heto pa rin na magtitiwala ako sa iyo. Siya nga po, sabi ko, dadalhin kita anak at iraratay ko sa bisig ng iyong nanay doon sa morgue ng tagapaglibing. Mga 1 oras mula ngayon. Pero kahit patayin niya ako, wala akong ibang dako na tutunguhan. Siya ang tangi kong pag-asa na sukat kong masusumpungan. Siya ang tanging pinagsasaligan. Siya ang tanging kaaliwan na mayroon ako. At saan pa ba ako tutungo ngayon para magkaroon ng kaaliwan maliban sa kanya? Nung sabihin ko yun, dumating ang mga anghel at dinala na siya. At halos mapahandusay ako. Pero may bagay na nangyari. Siya ang aking mga aliw. Dumating siya sa akin, pinagmalasakitan niya ako. Pumupunta ako sa libingan araw-araw para tuparin ang obligasyon na magtungo roon bawat araw para magdalamhati ng kauntit manalangin. Ang senador ng estado ay miyembro ng aking iglesia na Iglesyang Baptist. At mangyari nga na ako'y naglalakad sa kalsada at si Ginoong Eisler, ang sabi niya, napadaan siya at nakita niya ako. Huminto siya at tumakbo siya at inakbayan ako. Nakasuot ako noon ng bota, katatapos lang ng baha noong 37. At naglalakad ako roon sa kalsada, ang mga kamay ko ay nasa likuran ko. At huminto si Ginoong Eisler at tumakbo siya papalapit sa akin, sabi niya, Billy, nais kitang tanungin ng isang bagay, iho. Matanda na siya, buhay pa siya, nasa matandang edad na siya ngayon. Tapos sabi ko, ano po yon, Ginoong Eisler? Sabi niya, narinig na kitang mangaral, narinig na kitang mangusap, at ganun na lamang na itinataas mo si Kristo, at sinabi mo ang lahat ng mga bagay na ito patungkol sa Kanya, at tinayaan niyang mamatay ang tatay mo sa bisig mo, na nasobrahan sa pag-inom ng gamot na yon na kumitil sa kanya. Ang doktor ang kumitil sa kanya, ni hindi niya alam ang ginagawa niya. Binigyan niya si tatay ng kalahating gramo ng strychnina, at iyon ang pumatay sa tatay ko. At namatay siya sa mismong mga bisig ko habang nakatingin sa akin. 2 o 3 araw lang pagkatapos noon, nasaksihan ko ang isang kalugod-lugod na Kristiyano, ang hipag ko, asawa ng kapatid kong lalaki na mamatay. At nakita ko pa siya na naupo at tumanaw sa ibong robin na nakadapo roon sa may puno at umawit ng may lupain sa kabila ng ilog. Kayan din na noong ang asawa ko'y namatay, hawak-hawak ko ang kanyang kamay, sinasabi, Bill, ipangusap mo ito, ipinangaral mo na ito. Pero di mo lang alam kung gaanong kalwalhati na lumipat mula sa buhay na ito patungo roon sa kabila. Talagang ang lahat ng mga bagay na ito ay nakita ko na ginawa niya. At sabi ng kaaway, ngayon kinuha na niya ang lahat ng meron ka. Ano na ngayon siya sa'yo? Sabi ko, ikaw ang daluyan ng lahat ng aking kaaliwan, higit sa aking kinabubuhayan. Sino pa bang iba sa lupa ang meron ako kundi ikaw lamang? O sino pa bang iba sa kalangitan kundi ikaw lamang? Sabi niya, ganoon ba itong kahalaga sa iyo? Kaya't sabi ko, ganoon itong kahalaga sa akin. Nagtungo ako sa gilid ng burol kung saan siya nakalibing at naupo ako roon ng kaunti at para bang may kalugod-lugod na kalapating lumabas umaawit-awit o humuhuni-huni. Gabing-gabi na noon habang nakaupo ako roon at iniisip siya at ang sanggol ay nakaratay sa bisig niya at para bang ang hangin na umiihip sa mga punong kahoy ng pino ay umaawit. May lupain sa kabila ng ilog na magpakailanmang kairog-irog at mararating lang natin ang baybay sa pamamagitan ng pananampalatayang taglay.
Isa-isa tayong lumalapit sa lagusan na doon maninirahan kasama ang mga walang kamatayan. Balang araw ay kanilang patutunugin yaong mga kampanang gintuin para sa inyo at sa akin. Yun ang huling mga bagay na sinabi ko sa asawa ko nung mamatay siya at hinagkan ko siya ng pamamaalam. Sabi niya, huwag kang hindi mag-aasawa, Billy. Mag-asawa ka ng isang mabuting babaeng puspos ng Espiritu ng Diyos para palakihin ang mga anak ko. Di niya alam na ang sanggol namin ay mamamatayin nung kasunod na araw. Pagkatapos, ang sabi niya, kakatagpuin kita sa umagang iyon, sabi niya. Sabi ko, tumayo ka doon sa silangang bahagi ng pintuang bayan at kapag nakita mo si Abraham, Isaac at Jacob at ang mga anak na iyon ng kaharian na pumapasok, sumigaw ka lang, Bill, Bill, nang malakas sa abot ng makakaya mo. Titipunin ko ang mga bata at kakatagpuin ka roon. Yun ang huli naming pagkikita. At sa paglilingap ng Diyos, akin pa rin ilalagak ang aking kabalisahan sa Kanya. Sa tulong ng pag-aaliw ng Espiritu Santo, na balang araw ay gagawin kong realidad ang pakipagkita na yon kapag siya'y nakatagpo ko na roon. Sa biyaya ng Diyos, mananatili ako sa misyon ng pakikipagbunyagi at mangangaral ako hanggang sa ang buong buhay ko'y magugol lahat para sa kaharian ng Diyos. Ilagak niyo ang inyong kabalisahan sa Kanya. Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ngayon, siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ngayon, batid natin, tanungin natin pansumandali kung siya ba'y nagmamalasakit sa atin. Sige, nagmalasakit siya sa may ketong nung narito siya noon sa lupa. Naroon ngang nakaupo ang may ketong. Nakakita na ba kayo ng may ketong? Marami na akong nakita na gaya nila. Niyakap ko pa sila. Sila na mga namumuti dahil sa ketong. Mukha yung butik na kulugo, pero nakalabas yung loob. Nakaupo siya roon na wala ngang humihipo sa kanya. Doon sa lusak at dumi at yurak ng kalsada, talagang abang-aba ang kalagayan, kung saan ang lahat ng tao ay takot na lapitan siya. Siya'y pinagtatabuyan. Itinaboy siya mula sa sosyedad ng siyudad, mula sa sosyedad ng iglesia, mula sa sosyedad ng lahat ng nasa siyudad. Walang may gustong magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Kung meron man silang gagawin, mag-iitsa lang sila ng kapirasong tinapay at sa lupa mismo pinadadampot yon. Ayaw nilang lumapit sa kanya. Pero may malasakit sa taong ito si Jesus. Lumakad siya kasama ang may ketong na ito at naupo. Nakikinita ko siya na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa tao na may ketong at nagsabi, ibig ko, luminis ka. Pinagmalasakitan niya ang taong ito na may ketong. Nung wala ni isa na nagmamalasakit siya. Nung walang nagmamalasakit sa inyo, hayan pa rin siya na may malasakit. May matandang bulag na pulubi na ang mga manggas niya'y gulagulanit, balbas sarado at walang makain. Nakaupo sa tabi ng pintuang bayan isang araw, namamalimos. At ang anak ng Diyos sa kanyang daan patungong Kalbaryo para mapako sa krus, dala-dala ang mga kasalanan ng mundo sa kanya. Pero may isa na sumigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Magagawa ba ng isang tao na gano'n ang katayuan? May tao ba na isang presidente, isang alkalde, isang gobernador ng estado, isa na nasa puwersa ng pulisya, nahihinto para sa isang abang gaya nun? Madalang kayong makasusumpong ng ganon. Pero si Jesus nga'y nagmalasakit. Inilagak ng pulubi ang kanyang kabalisahan sa kanya. At siya'y nagmalasakit. Sabi niya, anong nais mo na gawin ko para sa iyo? Sabi, Panginoon, ang makatanggap ako ng paningin. Sabi niya, niligtas ka ng pananampalataya mo. Siya'y nagmalasakit sa taong yun. May isang immoral na babae isang beses, na manlalasing o patoto tila ba. Haya't ganoon na lamang kay moral na ang mga kababaihan sa bayan ay mangingimi na hawakan siya. Ang babae isang pinagtatabuyan. Lumabas siya para umigib ng tubig. Kailangan niyang maghintay hanggang magtanghali. Di kasi siya pwedeng pumunta at makihalubilo sa mga disenteng babae. Wala ngang may ibig na magkaroon ng kaugnayan sa babae na yon. Kasal siya at kay raming naging asawa at may kinakasama pa noon. Walang may malasakit sa kanya. Ang mga tao ay masyadong sosyal at formal. Walang may malasakit. Pero ganoon na lamang ang malasakit niya sa babae na sinabi niya sa babae ang lihim ng puso at pinatawad ang bawat kasalanan at may inilagay na isang bagay sa kanya. Kaya nagtatakbo siya patungong bayan na sinasabi, hali kayo, nakita ko ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Kita niyo, yun ang nagpapaging dakila niya sa akin. Hindi siya mapagmalaki. Siya'y biyaya ng Diyos sa mga tao.
Siya ang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa laman. Kahit na gaano pang kaliit o kahamak ang tao, nagmamalasakit siya. Immoral man, mga lasenggo, manlalasing, ano pa man. Naiisip ko ang munting Rosella Griffith sa Chicago. Ang libro niya ilalabas na. Siya'y dumalo ng pagtitipon. Ganun na lang isang katindiang kalagayan na tinanggihan siya ng kilalang alcoholics anonymous. At nasa amin o walo yata ang kilalang ospital sa Chicago, ang di na siya isinasali sa listahan. Huwag nang tanggapin doon. Ano pat ganun na lamang kasadlak ang kalagayan niya, hanggang sa ang tanging bagay na naiwan sa kanya'y balabal na bigay sa kanya ng kanyang nanay. Nilaslasan niya yung loob ng bulsa at itinago roon ng mga bote niya. Ganoon na siyang kalango sa alak na kung wala yun, maninigas siya hanggang sa mamatay. Nakahandusay na lang sa kanal kapag gabi. Isang kabataang babae, matalino, edukada, pero miserableng hamak. Naupo siya sa balkonahe noon sa Indiana kung saan kami nagdadaos ng pagtitipon. Wala ngang may malasakit sa kanya. Kung nakilala lang nila kung sino siya, baka nangilag sila sa kanya. Pero nagmalasakit si Jesus. Pinakilos niya ako at sabi, ang babae na nakaupo riyan, ang pangalan niya ay Rosella Griffith, isa siyang manlalasing. Tinanggihan na siya ng S. Anonymous at wala na silang magawa na anuman sa kanya. At wala na siyang pag-asa, pero nanampalataya siya sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Mula sa oras na ito, hindi na siya manlalasing. At ngayon, isa na siyang kalugod-lugod na mapagmahal na Kristiyano. Kaya't bumibisita sa isang dako, patungo sa isang dako, at mula sa isang bahay inuman patungo sa isa pa. Mula sa isang kulungan patungo sa iba pang mga kulungan na ipinapangaral ang Ebanghelyo para iligtas ang mga manlalasing. Nagmamalasakit si Jesus, kaya ilagak nyo lang ang inyong kabalisahan sa Kanya. Sa kalungkutan nyo, nagmamalasakit siya. Kayo, kapag mawawalan kayo ng mga mahal sa buhay, siya'y may malasakit. May malasakit siya para sa mga patay, sa mga namatay kay Kristo. Isang araw, ganoon na lamang ang pagod niya sa biyahe niya. Halos di na siya makapaglakad pa. Pero hayan nga't may pasalubong na isang pangkat mula sa siyudad, isang prosesyon ng paglilibing. At ang munting nanay ay ganoon na lang ang pagkabagabag na itinataas niya ang kamay niya sa ere at manginig-nginig, "Oh, Jehovah, bakit mo siya kinuha? Nag-iisa ko siyang anak." Pagod na pagod siya noon at hapong-hapo. Pero meron nga siyang malasakit para sa mahirap na munting babae na yon na bagbag ang puso. Siya'y lumakad palapit sa mga tagabuhat na nagbubuhat nung kabaong na iyon. At hinawakan niyon at sabi, "Iho, bumangon ka." Bakit? Siya'y nagmalasakit. Nauunawaan niya. Ngayon nalalaman natin, batay sa buhay niya, na siya nga'y nagmamalasakit. Ngayon ang tanong sa atin ngayong gabi, kayo ba'y may malasakit? Siya'y may malasakit. Pero ngayon kayo ba'y may malasakit? Kung di kayo nagmamalasakit, kung ganoon ay di niya kayo matutulungan. Pero kung sapat ang malasakit nyo, o sapat ang pagmamalasakit nyo sa sarili nyo, naririnig ko sa mga tao ang ganitong pambihirang kataga. Wala akong pakialam kung magiging ano ako. Oh, nako, tunay na may pakialam ako sa kung anong mangyari sa akin. Tunay may pakialam ako. May malasakit ako. At naniniwala ako ng sinuman sa kanilang tamang pag-iisip ay nagmamalasakit. Gusto kong malaman kung anong mangyayari sa akin at kung batid ko na minamahal niya ako. Walang iba na makapagmamahal sa akin ng tulad nun. May malasakit siya sa inyo. May malasakit siya sa inyo. Kahit na gaano pa kayong kaliit, kahit gaano pa kayong kahamak, gaanong kapobre, gaanong malamig ang loob, gaanong karaming beses na sumubok kayo at mabigo, siya'y nagmamalasakit pa rin. Kumakatok pa rin ang pag-ibig niya sa pinto ng inyong puso. Pero magiging walang utang na loob ba tayo roon? Sa buong araw rito kung saan sinabi ko na ito sa inyo, umaasa ako na hindi ito maging lampas-lampasan lang sa inyong ulo. Umaasa ako na di lang ito napadaan lang. Pagkus matatandaan nyo ang mga salita na ito, na ang lahat ng bagay ay nasa dulo na. Ang sibilisasyon ay nasa dulo na. Ang demokrasya ay nasa dulo na. Lahat mismo. Ang bansang ito'y tadtad na ng mga butas. Anumang oras ay sasabog na magpipira-piraso. O ang ibang bansa man, ang mundo ay nasa katapusan na. Dahil bawat mortal na bagay ay dapat mamatay para humalili ang walang pagkamatay. Kailangan nating mapunta sa puntong yun. Narito na tayo. Narito na tayo sa dulo. At walang ibang pagsasaligan, walang iba na maaari niyong, at wala nang ibang magmamalasakit kundi si Jesus. At tunay siyang nagmamalasakit. Sapat ba ang inyong pagmamalasakit na isuko inyong buhay sa Kanya? Naiibigin siya? Nadadako kayo sa lansangan, pupunta sa inyong amo, sa inyong kapitbahay,
Sa lahat ng dako na may matimyas na maghiliw na espiritu, ihiwalay niyo ang inyong sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan at mabuhay ng isang payapat, kalugod-lugod na buhay na ang ibang tao'y makita nila si Jesus na nasa inyo. Hindi ba't nararamdaman niyo na utang niyo ito sa Kanya? Huwag tayong maging walang utang na loob. Kayo na mga narito. Kagabi, nung lumabas ako, may isang munting babae na nakatayo sa may pintuan. Sana narito siya ngayong gabi. Nung napadaan ako, nakatayo siya roon na may hawak na munting sanggol. Umiyak ito. Ang babae hindi Kristiyano, pero ayaw nga niyang makagambala sa mensahe, kaya lumabas siya na dala-dala ang bata. Nung lumabas ako ng pinto, sabi niya, gustong-gusto ko pa naman sanang marinig ang dulo ng mensaheng yon. At ako, may nagwika sa akin, ito'y kaloob, di basta kalooban, ito'y sa Diyos mismo. Sabi ko, Ginang, isa ba kayong Kristiyano? Sabi niya, hindi po, pero umaasa ako na maging ganoon balang araw. Kalugod-lugod na munting nanay. Dala-dala ang munting sanggol sa kanyang bisig. Sabi ko, narito siya, huwag mo nang patagalin pa. At doon ay iniyuko namin ang aming ulo, magkalakip kami at nanalangin, at hiniling ko sa Diyos na tanggapin ang kanyang kaluluwa. At nung matapos na akong manalangin, sabi niya, Amen. At unti-unti niyang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit? Ipinakita niya mismo, gayong nais na nais niya sana ang mensahe. Sa kabila nun, di man niya yun napakinggan. Naisip niya na mahalagang ang iba'y mapakinggan yun. Ninais niya na ang iba'y makuha yun. At anong ibinunsod nun? Nagmalasakit ang Diyos. Hayan nga na pinatayo niya ang babae roon. Doon mismo sa dako na yun para tanggapin ito. Hayan nga, nagmamalasakit siya. Batid niya kung paano pagaganahin ang mga bagay-bagay ng tama. Tayo ba'y kumikilala na ba ng sapat? Naalala ko ang isang kwento na nangyari sa isang bayan sa malapit. Ilang taon nang nakararaan, may isang nanay na pinadala ang anak niyang babae para mag-aral sa kolehiyo. Ang pangalan ng dalaga ay Mary. At mangyaring ang dalaga ay isang mainam na babae nung umalis ito ng tahanan. Meron siyang, ang nanay niya ay naglalabada at kung ano pa, para matustusan siya sa kolehiyo. At isang araw, dumalaw ang dalaga sa tahanan nila. At mangyari na nahalubilo doon sa haluhalong mga tao. At nahalubilo siya sa isang babae roon na di mananampalataya, na makasanlibot at talaga't walang Diyos. At terribly talaga na mahalubilo ka sa ganoon. Ihiwalay niyo dapat ang inyong mga sarili sa mga bagay ng sanlibutan. Lumabas kayo, huwag magmarunong. Huwag kayong umasta na kayo'y mas marunong. Ano pat huwag niyong mantsahan ang kasuotan niyo ng kasalanan. Huwag kayong makibahagi sa kasalanan ng ibang tao. Kung ibig niyong magpahayag ng kalakasan ng loob para sa ibang tao, mainam. Pero huwag kayong lulublob kasama ng baboy. Layuan niyo yun. Siya nga. At ang dalagita nga'y nagpasadlak sa lubluban kasama ang babae nito. At kaya naman nung umuwi na siya, huminto ang tren sa harap at yung dalagita, nakaupo sa tabi ng bintana, tumanaw siya. At naroon ang isang matandang babae na punong-puno ng peklat ang buo nitong mukha. At yung leeg ng babae impis, yung munti nitong mga kamay ay halos buto-buto na lang na kagaya nun. Kaya't nakantabay ng buong puso nito. May hinihintay na bababa ng tren. At yung babae kasama ni Mary, sabi nito, Mary, tingnan mo yung mukhang bruhang babae na yon. Sabi, hindi ba't ang pangit-pangit ng itsura niya? At ang nanay yun ni Mary. At si Mary, dahil inaalala ang sasabihin ng kaibigan niya, sabi niya, oo nga, ang pangit talaga. At nung bumaba na sila ng tren, naipit sa sitwasyon si Mary. Yung nanay niya ay tumatakbo palapit sa kanya at ang sabi, oh, anak, natutuwa akong makita ka. At tinalikuran ni Mary ang nanay niya. Tapos sabi niya, di kita kilala. At nagsimulang lumakad palayo. At mangyaring may isang konduktor na nakatayo roon at bumaba ito sa patungan niya at sabi niya, sandali lang. At napansin ito ng lahat ng nasa paligid, sabi niya, grabe kang bata ka. Paano mo na ating natalikuran ang sarili mong nanay dahil lang sa munting maldita na yan nakasakasama mo? Di ka ba nahihiya sa sarili mo, Mary? Sabi, mangyari na alam ko ang pangyayari. Pakinggan mo ito, kabataang babae. Sabi doon sa isa pang dalagita na may sabi noon. Sabi, nanay niya yun. At walang ang araw maski kailan pa na si Mary ay kahit kalahating mas maganda kaysa sa nanay niya. Kilala ko ang nanay niya nung kabataan pa ito. At sabi, siya nga'y masayang ikinasal at nagkaroon siya ng munting sanggol, si Mary. At nasa taas siya noon at binuksan ng nanay ang mga bintana para ang hangin ay at may duyan sa itaas. Tapos sabi, nagpunta ang nanay sa ibaba at tinaasikaso ang labahin niya. Sinasampay na sa bakuran at biglang nagliyab ang bahay at huli na nang malaman niya
Nasusunog na ang bahay. Ang mga kapitbahay ay nagtakbuhan. At nung sumapit doon ang nanay ni Mary, sabi niya, ang sanggol ko, nasa itaas siya. At sabi ng mga bumbero, di na mapigilan ang pagkasunog ng bahay. Wala nang paraan para makapasok pa roon. Pero anong ginawa ng nanay niya? Hinatak niya ang munting apron na suot-suot niya, nabasa noon ng tubig sa paglalaba, at ipinalot niya sa kanyang mukha, at sinuong ang apoy, at sinubukan pa siyang pigilan ng mga pulis. Mabilis siyang tumakbo sa itaas ng hagdan. Bakit? Dahil ang mahal na mahal niyang sanggol ay nakahiga roon, at hinablot niya ang sanggol, at naisip niya, prinotektahan ako ng basang-basahan na ito. Pero kung isusung ko rin doon ang sanggol pabalik, papasuin nito ang sanggol sa mga liab na yon. Kaya ibinalot niya ang sanggol sa sarili niyang basang damit. Yakap-yakap sa kanyang dibdib at sinuog ang apoy at pinaso ng apoy ang balat niya sa mukha. Sabi, yan ang dahilan kung bakit pangit siya. Pangit siya nang sa gayon ay maging maganda ka. At ang ibig mo bang sabihin ay tatalikuran mo ang iyong nanay na gumawa ng sakripisyo na ito? Sa kahiyan, iniyuko ng dalagita ang ulo niya. Iniisip ko na dapat ganon din tayo. Itong ebanghelyo, itong mga aliw na meron tayo, itong Espiritu Santo na binabansagan ng sanlibutan na panatisismo, na wiling-wili ang mga tao na bansagan silang mga holy roller. Di ba kayo nahihiya? Kinahihiya niyo ba ang sakripisyo na ginawa ni Jesus doon sa krus? Nang sa gayon makamit natin ang kaaliwan na ito? Ipagpapalit niyo ba ito sa kaaliwan ng sanlibutan para maging sikat sa mga kapitbahay? Huwag sana itulot ng Diyos. Naway mailagak natin ang ating kabalisahan sa Kanya dahil siya'y nagmamalasakit sa atin. Naway maibig natin siya at maitangi siya ng buong meron sa atin. At gaya ng pagbalik noon ng mga alagad na yon na nagbubunyi dahil ibinilang silang karapat-dapat na pasanin ang pamimintas dahil sa kanyang pangalan. Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko sa gabing ito. Di ko alintana. Sabihin niyo man ako'y nawawala na sa tama akong pag-iisip kahit nabansagan niyo pa akong holy roller. At sinabi nga ng iglesia kong Baptist na mawawala ako sa katinuan ng pag-iisip o magiging holy roller ako. Pinaalis ako ng tatay at nanay ko mula sa bahay nila na wala akong dala kundi papel na supot lang sa ilalim ng kilikili ko. Na ang laman ay ilang damit, isang munting kamiseta at pamalit lang na panloob at 2 pares ng medyas. Yun lang ang dala-dala ko. At yung sarili kong mga kapamilya, di mo pwedeng dalhin ang ganyang bagay rito at manatiling anak pa rin namin. At kaya't nagpunta ako ng New Albany nang di ko alam kung saan ako pupunta na wala man lang mahiligan ng aking ulo. Pero kapatid, at ang diablo nga'y pumunta sa akin nung oras na yon, nung oras na mamamatay ang aking anak, ilang beses nabibigay na sana ako. Pero alam ko kung saan mismo nakalagak ang aking kaligtasan. Hindi ko ito may tatanggi. Gayong ako'y patayin nito. Hindi ko ito may tatanggi. Lumipat na ako mula kamatayan patungong buhay sa biyaya ng Diyos. Lahat ng kabalisahan ko ay nailagak sa Kanya dahil pinagmamalasakitan niya ako at pinagmamalasakitan niya kayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali ngayon. At tiniisip ko lang, kung di nyo pa nailalagak ang lahat ng inyong kabalisahan sa Kanya, marahil nailagak nyo ang ilan. Pero may konting pangamba nga kayo na ilagak lahat. Gaya ng mga mananampalatayang hanggang-hangganan lang. Gaya doon sa mga Hebreo 10. Ang sabi doon sa mga Hebreo sa 6 na kabanata, sabi, yamang ating ipinapapako sa sarili natin muli ang anak ng Diyos, at ariin ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin na di banal at umalipusta sa gawa ng biyaya. Mga Hebreo 10 sabi, kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay patungo sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy. Sapagkat ating nakikilala, ito'y kakilakilabot na bagay na mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Habang may habag pa, habag sa bukal, habang may dako pa sa bukal, ang kasulatan na yan, habang nananalangin kayo, gusto kong banggitin yan sa inyo. Ano bang tinutukoy ng kasulatan na yan? Minsang naliwanagan na, di na kailan makararating sa buong pagkaalam, gaya nung mananampalataya roon na hanggang hangganan lang. Gaya sa Genesis 14, o nung sa Exodo, nung makasapit na sa lupang pangako ang mga Israelita, na natikman ang mismong mga ubas mula sa lupang pangako, pero bumabalik na naduduwag, natatakot, di natin kaya magpunta roon. Ang kalaban ay malalaki. Mga mananampalatayang hanggang-hangganan lang, mga taong nagpupunta ng simbahan at sinasabi, kamangha-mangha nga,
pero hindi kayang idaiti ang kamay rito. Di nakahanda na magpatira pa sa altar at magsasabi sana, Diyos, puspusin mo po ako ng Espiritu at ibunsod na ako'y maging isa sa iyong mga anak. Hanggang hangganan lang. Ayaw natin ng ganoon. Maging tunay na Kristiyano tayo. Mag-alab nawa ang iglesia na ito na ang mga pagtitipon para sa pananalangin ay mayroon palagi. Mga pagtitipon sa buong syudad, saan mang dako, ang mga manggagawa, di na kailangang sabihan pa. Pero may pagkukusa mismo na gumawa anumang oras para sa kaharian ng Diyos. At ibunsod na ang ibang mga kaiglesiyahan na kinakatawan rito, naway ang mga miyembro'y bumalik sa kanilang iglesia. Kamit ang karanasan na yon, ilagak natin ang ating kabalisahan natin sa Kanya. Dahil pinagmamalasakitan niya tayo, siya ang mga aliw. Kung may ganyan po sa gabing ito, na matapat na ihahayag sa harap ng Diyos, na wala kayo nitong kapayapaan na ito, na makakapagpalagak sa inyo ng bawat kabalisahan sa Kanya. Pero ninanais niyo ito. Sumubok kayo noon. Padapa-dapa kayo para lang makuha ito. Pero hindi kayo nakasapit sa dako na tunay na buong isinusuko niyo ang inyong sarili sa Kanya. At ngayon ninanais niyo nang gawin. Maaari bang sabihin nyo, alalahanin mo po ako sa panalangin, kapatid na Branham, habang itinataas ko ang kamay ko. Maaari nyo bang itaas ng inyong mga kamay ngayon? Sabihin lang, alalahanin mo po ako, kapatid na Branham, sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka, at ikaw, sa banda rito. Oo, at diyan sa pinakalikod na likod, pagpalain kayo ng Diyos. Nakikita niya ang inyong mga kamay na nagsipagtaas. Pagpalain ka ng Panginoon, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw na nasa harap, kapatid na babae. At pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, kapatid kong lalaki. Pinagmamalasakitan niya kayo. Dati-rati na awit natin ang munting awitin na yon. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. Naalala nyo, Arizona, yung unang biyahe ko rito, at tumawit kayo ng hanggang sa muli sa akin ng kantang yon ng munting Espanyol na koro rito mula sa simbahan ni kapatid na Garcia. Nung nagtipon-tipon tayo roon sa California, nung lumakad ako sa Hanay, umiiyak at nagkakawayan sa isa't isa. Marami ang mga papa at mama at marami sa kanila ang lumiban na sa ibayo ng tabing ngayong gabi. Pero siya nga'y may malasakit pa rin sa inyo. Patuloy siyang magmamalasakit sa panahon na walang magmamalasakit. Magmamalasakit siya. Ibigin niyo siya ngayon at naisin niyo na siya'y magmalasakit sa inyo. At kayo man ay magnais na siya'y pagmalasakitan. Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, alalahanin mo ako sa pananalangin, kapatid na Branham. May pangangailangan ako sa gabing ito na di ko kayang ilapag sa altar. Maliban na, at lumakad lang kayo palayo, ilagak yan sa Panginoon at sabihin, Panginoon, ako'y isang taong naninigarilyo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Isa akong lasenggo. Ako'y isang sinungaling. Di ko kayang magawang ihinto ang pagbibiro, pagsasabi ng mahalay na biro. Di ko magawang huminto sa pag-iinom, sosyalang pakikipag-iinuman. Kapag nakikisalamuha sa madla, nais kong makalaya mula sa lahat ng mga ito. Ako'y sadyang nakatingin lagi sa masasamang bagay, sa mga lansangan na puno ng maduduming babae at lalaki. At nais ko na makalayo mula sa mga ganito. Iyo po bang ibubunsod, O Diyos, na magawa kong ilagak ang lahat ng aking pagkabalisa sa gabing ito sa iyo? Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay magsasabi, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Narito ako ngayon para isuko ang lahat at ilagay ito sa altar at ilalagak ko ang lahat ng kabalisahan ko sa Kanya. Meron pa ba bago tayo manalangin? Pagpalain ng Diyos ang isa rito na kabataang nakaupo rito na ang kamay ay nakataas. Ang munting kabataan na nakasuot ng pulang sweater. Papatnubayan sila ng munting bata. Tunay na ang mga kasulatan ay tama. Meron pa po ba sa kung saan magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay at sabihin, ipanalangin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos, munting batang Espanyol na nakaupo rito. Meron pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Nakikita ko ang kamay mo. Hayan ka rin, Ginoo. Nakikita ko ang kamay mo at ang kabataang Espanyol sa likuran. At ang binibining nakaupo rito, nakikita ko. Nakikita ng Diyos ang inyong kamay. Naunawaan niya ang inyong damdamin. Pagpalain ka, kapatid na babae. Pagpalain ka, kapatid na lalaki. Mainam yan. May iba pa ba na magsasabi, alalahanin mo po ako, kapatid na Branham. Pagpalain ka ng Diyos, iho, anak. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. At ikaw, ang munting batang babae na nakaupo rito, doon sa likod na likod, nakikita ko ang inyong kamay.
ang malaking katawan na lalaki na nakataas ang kamay sa ere. Pagpalain ka ng Diyos na nakaupo rito, kabataan, na nasa kalakasan ng buhay, nakaupo rito ng ulo niya'y nakayuko. Oh, grabing sandali. May mga pasyang binubuo. Maaari ko bang ilagak ang aking kabalisahan sa kanya? Tila nga kakatuwa, pagpalain ng Diyos ang matandang mag-asawa rito. Ilalagak ko ang aking kabalisahan sa kanya. Opo, isuko niyo lang ang lahat. Itong lahat ng kabalisahan ko na ilalagak sa iyo. Ako po'y sumasampalataya. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae dyan sa likod, ang Espanyol na dalagita. Ang binatilyong yan, ang dalagitang yan. Oo, pagpalain kayo ng Diyos. Mainam yan. Baka meron pang iba bago ang pananalangin ngayon. Alalahanin nyo. Bumubuo kayo ng inyong pagpalain ng munting batang lalaki na ito. Pagpalain ng kabataang babae na ito rito. Oh, at kayo na nananalangin, may gusto lang po akong sabihin. Isa sa pinakakalugod-lugod na tanawin. Kung may bukas pa, hayan nga na nakaupo riyan ang isang ministro na nakatingin sa akin na mga 4 na taong gulang pa lang ngayon. Ngayon, alalahanin nyo, ang espiritual na pagkilala, di ko pa ito na ibibigay rito sa iglesia nitong huling gabi o dalawa. Ninanais ko po munang dumako sa isang bagay unang-una. May mga nakaupo rito na may patutuo sa kanilang mga puso. Alam ko, na pinagaling ilang taon na ang nakararaan, at lahat ng mga bagay na ito. Pero nais ko ngang ilagay ang unang mga bagay unang-una. Ilagay natin ang ating mga kaluluwa sa kalagayan na tayo makapagtitiwala sa Diyos at mailalagak ang lahat sa may altar. Sabihin, Panginoong Diyos, heto ako. But that thy blood was shed and that thou be unto thee, of God I wonder now. Iniisip ko ngayon, yamang marami ang nagtaas ng kanilang mga kamay. May kung anong bagay talaga sa isang iglesia na kalugod-lugod talaga. Dito sa dakong ito nagkakatipon ang mga banal, oras-oras para makapanalangin, kung saan ipinapangaral ang pagmiministeryo mula sa entablado. May bagay na kalugod-lugod talaga sa isang iglesia. Ang mundo'y talagang mataon na sa panahon ngayon. Napakahirap magdaos ng malaking gawain sa iglesia ng mga tao'y nakatayo, siksikan. At mga kalugod-lugod kong kapatid na lalaki at kapatid na babae, mga 12 taon ang nakararaan, pumarito ako sa inyo bilang isang batang-bata pang kalalakihan na nagpapasimula sa pagmiministeryo. Marami sa inyo noon ang narito pa rin. Nakikita ko si Ginang Waldrop na nandito, kung saan dinala siya rito na patay na sa isang stretcher na may kanser sa puso. Maraming taon na ang nakararaan at binuhay siyang muli ng Espiritu Santo. Pinatotohanan niyan ng mga doktor niya at may mga record pa sila patungkol dito. Ang iba pa na nakaupo rito na ito'y napatunayan na, mga kaibigan, na iniibig niya kayo. Magagawa niyo bang dumulog sa gabing ito ngayon? Kayo na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, na may bagay na nais niyong ilagak sa Panginoon. Ang kabalisahan niyo, kayo ba'y makadudulog rito at hayaan akong manalangin kasama niyo? Hali kayo, tumayo po. Kayo na di pa kinikilala si Kristo bilang inyong tagapagligtas. O kung nakikilala niyo siya, at may mga gawi pa rin kayo na hirap kayong maalis, o kung ano, maaari po bang lumapit kayo rito? Huwag po kayong mahiya ngayon. Sasabihin niyo, naitataas ko naman ang kamay ko, kapatid na Branham. Kung ganoon ay siguradong makalalakad nga kayo rito at magsasabi, inaamin ko ng hayagan sa mga tao na kailangan ko si Kristo. Nagnanais akong makaparito at tumayo. Ang sabi niya, kung ikahihiya niyo ako sa harap ng tao, ay ikahihiya ko kayo sa harap ng aking Ama at banal niyang mga anghel. Pero kung idedeklara niyo ako sa harap ng mga tao, siya'y aking idedeklara sa harap ng aking Ama at banal niyang mga anghel. Magagawa niyo bang lumakad na ngayon at pumarito sa pasilyo ngayon? Pumarito kayo at tumayo. May kabataang babae na papalapit, marahil sa tingin ko'y isang babaeng inchik, papalapit na ngayon na handa ng maghayag sa harap ng mga tao na kailangan nga niya si Kristo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, hayan siya. Dadako ako riyan maya-maya. May ilan pa ba na paparito ngayon habang aawit tayo? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Ngayon, kung nagnanais kayong ilagak sa Kanya ang inyong mga kabalisahan,
Lumapit kayo. Ilagak niyo mismo sa kanyang altar dito. Tumayo lang kayo. Pumarito kayo. Nais nating tumayo rito at manalangin kasama niyo. Magpatong ng kamay sa inyo. Ano ang kanyang inaantabayanan? Nag-aantabay para makita kung talagang sincero ka o hindi. Halina kayo ngayon. Halina kayo. Talagang sincero ka ba? Tunay, sincero nga. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki riyan. May kabalisahan ba kayo sa gabing ito na di nyo maalis-alis, na gusto nyong ilagak sa Panginoon? Hali kayo. Friend, if any man, I care not who he is, were to call you, that would be one thing. You might be justified in not answering. But when Jesus calls, how can we say no? The call that you're receiving tonight is not from the church, not from Brother Branham, from no man but from the Lord. He says, "Come unto me, all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest." Let's sing it once more. If there are others that would come, will you come as we sing? Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling. The calling of sinners, come home, come home, come home, ye who are weary, come home. Tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Notice the message of the last verse of this grand old hymn. Oh, for the wonderful love He has promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon for you and for me. Let's sing that verse. Friend, will you heed it? The Lord loves you. He offers you pardon tonight, forgiveness of sin, deliverance from the powers of evil. Let's sing the chorus, and will you come? Will you rise from your seat and come as we sing? Oh, for the wonderful love He has promised, a promise for you and for me. Though we have... Magagawa niyo bang pumarito na ngayon sa dako rito? Lumuhod po kayo rito sa palibot para sa pananalangin. Kayo na wala pang kaluguran, dyan sa dako na kinatatayuan nyo. Kayo ba'y makalalapit? Halina kayo.
Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Why should we tarry when Jesus is pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies for you and for me? Meron pa po ba rito na wala pang Espiritu Santo na di pa napupuspos ng Espiritu ng Diyos? Na di kayo sigurado sa katayuan nyo? Itaas nyo ang kamay nyo, sabihin, di ko pa natatanggap ang Espiritu Santo, kapatid na Branham. Natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula ng manampalataya kayo? Kung hindi pa, itaas nyo ang inyong mga kamay. Gusto nyo bang pumarito at lumuhod dito ngayon? At kami mananalangin para sa inyo na matanggap nyo ang Espiritu Santo? Halina kayo ngayon habang umaawit tayo. Magagawa niyo bang lumapit na ngayon sa palibot dito ngayon habang tumatawag si Jesus? Marahil ito na ang huling pagtawag sa inyo. Di natin alam. Marahil hindi. Marahil ito na. Magagawa niyo bang lumapit na? Huwag po kayong makipagsapalaran. Kung di kayo nakasisigurado, lumapit na ngayon. Maaari na ba kayong lumapit? Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ibinibigay ko na sa iyo para ituloy ito, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos.